video, another existing loan app po na nawala siya sa Google Play Store pero nagbabalik po siya ngayon as new, which is itong si Supreme Money Loan App. Yes, alam ko familiar na kayo dito. Pero guys, kung makikita nyo ngayon siya, nakita ko lang kasi yung ads niya sa IG at nakita ko na parang bago na naman siya kasi nga po, nakita nyo ba? From the moment that I'm trying this loan app po is wala siyang review and wala din po siyang download. At nakita ko rin po, this July 2026 lang po siya na-release. Pero alam naman natin na matagal na rin to. Taon na to si Supreme Money na nag-e-exist noon. Though ang alam ko parang may mga issues din kasi ata before itong si Supreme Money. I'm not so sure. Pero yes, na-try ko na rin naman po siya. Na-feature ko na rin po siya. And I hope na sana mas okay na siya ngayon compared before. Kasi legit naman po siya. And as of now po, nasa list of recorded online lending platform po siya sa SEC website. So namamayagpag pa rin naman siya. So license to operate pa rin siya as long as nandiyan siya. And as long as available siya sa public. Pero dahil bago po siyang release ngayon at nagmumukhang bago na naman, so ano dapat yung asahan natin dito? So okay na ba talaga siya ngayon compared before? Well, bago ko magpatuloy, disclaimer lang po, no? I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored, of course. Gusto ko lang siya i-share sa inyo, guys. Hindi para mangutang kayo dito ako. Para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, balik tayo dito kay Supreme Money, no? So, in-install ko po siya ulit kahit may account na ako dito before. So, I don't know kung madidetect niya yun. So, malalaman naman natin yan dito. So, in-open ko po siya. Ang bumungad po dito sa atin is yung kanyang permission request. Nag-proceed na ako para makapag-proceed ako sa application. So, dito po, we need to enter po our mobile phone number na ipapang-register po natin sa kanya. Then, after that po, no-click natin yung send para masendan tayo ng verification. So, after po niyan, guys, nagulat na naman ako kasi na-detect niya pala talaga yung aking account before. So, hindi talaga siya bagong-bago, no? Kasi na-detect niya yung account ko nun eh. Paano ko nasabi? Kasi nag-direct agad ako sa aking loan details dito, which is the loan offer ko na, which is the account ko before. So, dito guys, ang instant loan offer ko po is 1,500 pesos pa din. Kasi last time, 1,500 din po yung offer niya po sa akin. Well, ano dapat yung asahan natin dito? Don't worry guys, itong si Supreme Money naman is hindi naman siya auto-disbursement. So, tayo pa rin po yung pipili kung gusto natin mangutang dito according po sa loan details na ipapakita niya. So, eto na nga. So, binigyan niya ako ng 2 terms na repayment plan. Well, dito guys, ito yung pinaka-exciting part, diba? So, may loan amount ako na 1,500. Pero yung amount na lang daw po na ma-receive ko noon is 930 pesos dahil po may service fee daw pong binabawas sa akin na 570. Alala nun, no? So, zero interest daw siya. Kasi guys, magkaiba si interest tsaka si service fee po. So, dito sa repayment plan niya, guys, so, meron akong dalawang terms dito at kung ito total mo po siya, so most probably nito, mawawave na naman yung second repayment ko dito kapag nabayaran ko tong first term eh. So, most probably ganun, ano? Pero, from the moment that I'm trying this loan na po is within 7 days to pay lang po siya. So, I believe one-time payment na naman to. 7 days to pay siya kasi yun yung free schedule ko eh. Doon pa lang guys, panalo na sila. Okay, nampit ko po yung kanyang service fee, no? So, lumalabas po na nasa 38% for loan amount. Yun po yung kita nila sa atin. Grabe, 38% for 7 days. Nakakaloka yun. Sobrang taas po nun sa isang legit loan app daw na katulad ni Supreme. Legit kasi SEC registered pero yun lang yun. Hindi po talaga nakaka-legit yung loan offer niya dito, dahil as in. Pero the good thing about Supreme Money po, no, at least transparent siya. Kung gusto po natin siyang utangan kasi lahat naman na kailangan nating malaman dito. Tayo na po yung magde-decision kung i-go pa rin po nating mangutang dito knowing po sobrang lala po ng interest rate niya at yung amount na madi-disburse natin is hindi po siya buong matatanggap at 7 days to pay lang po siya. Kaya guys, pag-isipan yung mabuti ha. Hindi naman porket okay at saka legit at nakakautang is go kayo. Kaya again, pag-isipan nyo itong mabuti. Kasi if ever interested kayo, no, hindi naman kasi tayo maaaprubahan dito na diretso agad, may loan offer agad tayo. Of course, we need to undergo po their application process. And if interested po kayo, no, of course, i-share ko yan sa inyo. So, sabi niya naman din po, no, sa kanyang loan details is nag-offer po siya ng up to 50,000 pesos. Pero last time kasi guys, ang offer niya po sa akin is up to 20,000 pesos. So, for the loan application process, actually, napakabilis lang po ng application dito. So, here guys, we need to fill up po the basic information po dito. So, it talks about our personal details lang naman yan. And then, dito sa pinakababa niya po, under ng basic information, tinatanong po nila about our overdue loan, existing loans, kung magkano daw ba yun. Mga ganun lang pong questionnaire. So, sagutin
kukunin lang po natin yan. And then that is followed by our income information na po. So it talks about our company or income details po ito, no? Don't worry. Ito po yung pagpipilian under po ng job status. So actually guys, ang pinili ko lang dyan is not working. So unemployed, ibig sabihin po, no? So kahit unemployed ka, okay lang naman. Ma-operan ka pa rin. So formality lang ito, ano? And then after po nito is the document information or the ID verification na po ito. So si Supreme Money po, based sa experience ko sa aking application dito, wala naman siyang specific ID na kailangan. Pero tips ko lang sa inyo, preferred po ng mga loan na po sa government ID. Kahit man po yan ay voters ID, PhilHealth ID, national ID, postal ID, SSS, driver's license, and etc. So yan, picturean nyo lang yung hawak yung government ID dyan. And after po nyan is the self-verification po agad. So pagkatapos po nyan is the contact verification or the contact references po. So dito guys, tatlo po yung kailangan nilang contact references po at ito po is hindi siya manually fill up. Magdadirect po siya sa ating phone book list. So buti na lang tatlo lang yung kailangan nila, hindi 5 kasi ang haba nun eh. And anyway, sa last step po is the receipt information or the recipient information po ito, which is the withdrawal information. Na dito po i-disburse kung willing po tayong mangutang po sa kanila. Well dito guys, ang pinili ko lang naman po na transfer method ko is e-wallet lang po kasi pwede naman pong bank card, pero kapag mga loan up kasi e-wallet lang talaga yung pinipili ko at mas preferred ko po sa GCash. And then after po nyan, magkakaroon na po tayo agad-agad ng loan offer na sa case ko nga po, na-offer niya po ako worth 1,500 pesos. For this one guys, which is na-discuss ko na nga po at na-share ko na siya sa inyo kanina sa first part of my video. Again guys, to sum it up, ito si Supreme Money Loan App po. So far po no, kung i-compare ko yung account ko sa kanya before sa ngayon, wala naman pong nagbago. Actually, yun pa din naman po siya. Ganun pa rin naman po siya, 7 days to pay, hindi buong matatanggap. Mataas yung service charge niya na umaabot ng 38% of our loan amount. So yun. So kung ako yung tatanungin nyo nga, hindi ko po talaga ito mare-recommend. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti if ever willing pa rin po kayo mag-try dito kasi wala naman nga akong magagawa kung gusto nyo nga mangutang dito. At least i-share ko sa inyo yung mga kailangan nyo pong malaman. And please, borrow only what you can afford to handle lang po. Anyway, sino po dito ang nakapag-try po kay Supreme Money Loan App? Please comment down below kasi alam ko, matagal na nga ito namamayagpag noon. At hanggang ngayon, nagbabalik po siya ng mukha po siyang bago. Kaya if ever po na ma-encounter nyo yung loan app po na ito, pag-isipan mabuti ha. Kasi kung ako yung tatanungin nyo, of course, hindi ko siya mare-recommend, no? Sino po dito sa inyo na nakapag-try po nito? Please comment down po yung experiences nyo para aware po yung iba nating viewers. So yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!